Sa isang luma at sirasirang trailer park sa gilid ng Lubbock, Texas, kung saan kumikislap ang mga lumang bubong sa ilalim ng araw ng katimugan, nakatira ang isang 12 taong gulang na batang babae na si Jennifer Soriano. Hindi tulad ng karamihan sa mga batang kasing edad niya na nagsisimula ng umaga sa panonood ng cartoons o paglalaro. Si Jennifer ay gising na tuwing alas 7 ng umaga, alas 5 ng umaga, hindi para magpahinga, kundi upang tumulong sa kanyang ina sa paglilinis ng maliit na panaderya kung saan sila parehong nagtatrabaho ng part-time. Ang kanyang ina, si Joanne, ay isang payat na babae na may tahimik na lakas. Palagi niyang sinasabi, hindi mo kailangang magkaroon ng pera para maging mabait. Wala masyadong kaibigan si Jennifer. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay butas-butas at kupas at ang kanyang sapatos ay halatang lumana. Dahil dito, madalas siyang tampulan ng tukso sa Winslow Elementary. Kadalasan, tahimik lang siyang nakaupo sa pinakadulo ng silid-aralan. Pero ang kanyang mga mata, malalalim, kulay tsokolate at puno ng damdamin, tila may mga kwentong at musikang hindi niya kailanman na ipapahayag. Bago tayo lumalim sa nakaka-inspire na kwento ni Jennifer, kung naniniwala kang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi batay sa kanyang itsura o pinagmulan kundi sa kanyang lakas ng loob at dedikasyon, ilike mo ang video na ito at mag-subscribe. Ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng mga kwentong may kabuluhan. Ngayon balikan natin si Jennifer. Kakaumpisa pa lang ng kanyang paglalakbay. Isang karaniwang Lunes, lumabas ang boses ng principal sa PA system ng paaralan. Maligayang pagdating sa Talent Week. Kung nais niyong sumali, magpalista sa labas ng opisina bago mag-Miyerkules. Nagkaroon ng kasiyahan sa loob ng silid-aralan. May mga batang gustong magsayaw ng TikTok routines, may ibang magpapakita ng kanilang talento sa piano o drums. Pero si Jennifer ay nanatiling tahimik. Nang gabing iyon, matapos tumulong sa kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan, naupo siya at nakinig sa lumang cassette tape, recording ng mga lullaby na inaawit ng kanyang ina nung siya'y maliit pa. Habang hawak ang lapis, isinulat niya ang kanyang pangalan sa maliit na papel at mahina niyang ibinulong, "Aawitin ko yung kanta, Mama, yung inaawit mo kapag may sakit ako, Scarborough Fair." Kinabukasan, nakatayo si Jennifer sa harap ng sign-up sheet sa labas ng opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahaba na ang listahan, pero matapos ang isang malalim na paghinga, isinulat niya ang kanyang pangalan sa pinakahuli, Jennifer Soriano, pag-awit. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimula na ang mga bulungan at pagtatawanan sa hallway. Si Jennifer, sasali sa pagkanta. Biro ba yan? Baka kumanta siya gamit ang rice cooker. Narinig niya ang bawat malupit na salita, pero hindi siya umiyak. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tingin at tahimik na lumayo, hawak-hawak ang maliit na kwaderno kung saan maingat niyang kinopya ang mga liriko gamit ang maayos niyang sulat kamay. Nang gabing iyon, nadatnan siya ng kanyang ina sa kwarto, mahina at marahang umaawit. Bagamat nanginginig ang kanyang boses, ito'y may taglay na linaw at purong tunog na parang tagsibol. Maingat na binuksan ni Joanne ang pinto at naupo sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang saglit, sinabi niya, "Alam mo, nangarap din akong tumapak sa entablado noon. Pero nang magkasakit si lola mo, kinailangan kong huminto sa pag-aaral para alagaan siya. Hindi ko pinagsisihan, pero kung makita kitang nasa entablado, magiging napakahalaga nun para sa akin." Tumingin si Jennifer sa kanyang ina na may luha sa mata. "Pupunta ka ba ron?" Tumango si Joanne. "Kahit maglakad pa ako ng malayo, pupunta ako." Dumating ang araw ng ensayo. Si Jennifer ang huling tumugtog. Tinanong siya ng guro sa musika, "May backing track ka ba?" "Wala po," mahina niyang sagot. "Kakanta po ako ng a cappella."
May mga umiling, may 3 nagtaas ng kilay. Pero matatag na tumayo si Jennifer. Pumikit siya at nagsimulang umawit. "Are you going to Scarborough Fair?" Boses lang niya, walang musika, walang mikropono, walang spotlight. Pero sa ilang saglit lang, natahimik ang buong silid. Tumigil sa ginagawa ang guro ng musika. Napatigil ang isa pang guro habang nagsasali ng kape. Ang tinig ni Jennifer, banayad at malinaw, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na parang hamog sa umaga, dumadaloy sa pinakaitinatagong damdamin. Pagkatapos niyang umawit, nanatiling tahimik ang lahat, hindi dahil hindi sila humanga, kundi dahil nakalimutan nilang paano tumugon matapos makasaksi ng isang bagay na totoo at marupok. Sa daan pa uwi, nagtanong si Jennifer, "Ma, kapag pinagtawanan nila ako, titigil na ba akong kumanta?" Ngumiti ang kanyang ina at dahan-dahang pinisil ang kanyang kamay. "Hindi anak, patuloy kang kumanta. Kailangan ng mundo ang mga tinig na hindi pa nito naririnig." Dumating ang araw ng palabas. Abala ang buong Winslow Elementary Courtyard. May makukulay na palamuting nakabitin sa mga pasilyo at may pansamantalang entabladong itinayo sa auditorium puno ng lobo. Ang LED screen ay may nakasulat, "Winslow Elementary, ipagningning ang iyong liwanag." Maagang dumating si Jennifer, suot ang simpleng puting bestida, ang nag-iisa niyang maayos na damit. Maingat itong pinlansya ng kanyang ina, nakabraids ang kanyang mahabang buhok. Matapang ang kanyang tingin, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang kwaderno na may sulat ng mga liriko. Nakatayo ang kanyang ina, sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Bagamat galing sa night shift sa panaderya, tiniyak niyang makarating. Maputla ang kanyang mukha sa pagod, pero nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa. Isa-isang nagtanghal ang mga mag-aaral. May sumayaw na may mga ilaw. Isang batang lalaki ang tumugtog ng electronic drums. Isang batang babae na nakasuot ng kulay rosas ang kumanta ng mga pop songs gamit ang wireless mic. Tahimik na naghihintay si Jennifer sa likod ng entablado. Walang lumapit kay Jennifer. Ilang estudyante ang pasimpleng tumingin sa kanya, kasunod ang mahihinang halakhak. May mga bulong-bulungan sa paligid. Hintayin mo lang. Mukhang may fairy tale act na magaganap. Narinig ko wala daw siyang music. Kakanta siya. A cappella daw. Nang sa wakas ay tawagin ang pangalan ni Jennifer, ang MC, isang batang guro, ay nagpakilala sa kanya na may kaunting alinlangan. At ngayon, ang huling bilang, isang solo performance na walang instrumental backing. Palakpakan natin si Jennifer Soriano na aawitin ng Scarborough Fair. May 2 pumalakpak sa auditorium. May mga estudyanteng naglabas ng cellphone, hindi para suportahan kundi para matawa. May isa pa ngang naghanda ng sticker para sa birong post sa internal app ng paaralan. Habang naglalakad si Jennifer papunta sa entablado, ang malalakas na ilaw ay nagpahilam ng mga mukha sa madilim na audience. Hindi niya makita ang mga tao, pero alam niyang nandoon ang kanyang ina sa ikatlong hilera malapit sa bintana. Ang kaisipang iyon lang ay sapat na para tumayo siyang matatag. Huminga siya ng malalim at nagsimula. "Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme." Umalon ang kanyang tinig, banayad at natural, tulad ng simoy ng hangin sa mga damuhan. Hindi ito magarbo o malakas, pero tapat at totoo na parang kayang patigilin ang tibok ng puso mo. Sa simula, may mga bulungan at pag-aalumpihit sa mga upuan, ngunit unti-unti nanahimik ang karamihan, hindi dahil sa pagkainip, kundi dahil sa atensyon. Isang uri ng katahimikan na bumabalot sa iyo kapag may dumadalang kagandahan. Ang isang guro ng musika na noon ay abalang nagsusulat ay napatingin pataas. Isang matandang lalaki na may puting buhok at salaming may gintong palibot ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ang mata.
Bawat liriko na inawit ni Jennifer ay puno ng mga di nabigkas na alaala ng tahimik na gabi, ng mga nawalang pagkakataon at ng mga pangarap ng kabataan na kailan may hindi lumago. Walang sayaw, walang dramatikong kilos, isang batang babae lang na ibinuhos ang lahat sa isang sandali. Nang matapos ang huling nota, may katahimikan, 1 segundo, 2, 3. Pagkatapos ay dumating ang palakpakan, hindi malakas o magulo, kundi banayad at galing sa puso. Isang tao ang tumayo, ang matandang lalaki. Sumunod ang isa pa, hanggang sa tumayo ang buong silid. Pumapalakpak hindi lang para sa pagtatanghal, kundi para sa katapatan nito. Nanatiling nakatayo si Jennifer, mahigpit ang pagkakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Tinamaan ng spotlight ang kanyang mukha, hindi bilang batang babae mula sa trailer park, kundi bilang isang taong naging higit pa roon. Sa gitna ng madla, dahan-dahang tumayo ang kanyang ina, isang kamay sa dibdib, basang mata sa tuwa at isang tahimik na ngiti sa labi. Habang bumababa si Jennifer mula sa entablado, isang babaeng nakaputing blusa ang lumapit sa kanya, may suot na badge. Ikaw si Jennifer, di ba? Ako si Teresita Jensen, conductor ng City Children's Choir. Ngumiti si Teresita ng mainit. Narito ako para panoorin ang anak kong magtanghal, pero ang boses mo, Jennifer, ang nagtulak sa akin para lapitan ka. Gusto mo bang bumisita sa studio namin? May audition kami para sa espesyal na scholarship. Hindi alam ni Jennifer kung paano sasagot. Tumingin siya sa kanyang ina. Tumango si Joanne, ang mga mata puno ng pag-asa. Sige anak, matagal nang naghihintay ang mundo na marinig ang boses mo. Nang sumunod na Sabado ng umaga, pumasok si Jennifer Soriano sa isang profesional na recording studio sa unang pagkakataon. Ang mga pader ay may acoustic foam, malambot ang mga ilaw sa kisame at tahimik ang loob na parang tumigil ang oras. Sa labas, abala ang lungsod ng Amarillo sa karaniwang ingay ng trapiko, pero sa loob ng studio, tila ibang mundo. Sila mismo ang sinundo ni Teresita Jensen sa istasyon ng bus. Maaliwalas at maunawain si Teresita. Isipin mo itong araw na tubilang isang pakikipagsapalaran, aniya. Walang pressure. Gusto ko lang muling marinig ang boses mo, tulad ng pagkanta mo nun. Tumango si Jennifer, hawak pa rin ang kanyang kwaderno ng mga liriko, parang anting-anting. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at malinis na maong. Walang makeup, walang engranding paghahanda. Siya lang, tapat at natural. Sa loob ng sound booth, inaayos ni Eduardo, ang audio engineer, ang mikropono at headphones. May halong puti na ang kanyang balbas at may payapang presensiya na parang nakapakinig na ng libu-libong mga awit noon. Nang makita si Jennifer, tinaas niya ang kilay. Siya ba yun? Tanong niya kay Teresita sa intercom. Ngumiti si Teresita, oo, makinig ka lang. Lumapit si Jennifer sa mikropono. Inayos ito ni Eduardo ayon sa kanyang tangkad. Pumasok si Teresita sa booth at marahang tinapik ang kanyang balikat. Pwede mong kantahin muli ang Scarborough Fair o kahit anong kanta na gusto mo. Tumingin si Jennifer sa salamin. Nakangiti ang kanyang ina. Nag-aalab ang mga mata sa suporta. Bumaling si Jennifer kay Teresita at mahinang sinabi, yung kanta ni Mama, ang kakantahin ko. Walang musikang tumugtog. Katahimikan lang. Pagkatapos ay muling umangat ang boses ni Jennifer, dalisay at puno ng damdamin, tulad ng mainit na agos na dumadaloy sa silid na sanay sa teknikal na tunog. Tumigil si Eduardo sa kanyang ginagawa. Si Teresita ay tahimik na nakapulupot ang braso. Pumikit si Jennifer. Bit-bit ng kanyang tinig ang kanta na may tahimik na lakas. Bawat linya ay nagbubunyag hindi lang ng melodiya, kundi ng kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Pagkatapos ng huling salita, nanatiling tahimik ang paligid. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita si Eduardo sa mikropono.
Hindi ka pa nagkaroon ng formal vocal training, di ba? Hindi po, sir, sagot ni Jennifer. Sabi ni Eduardo, mabagal, pero marunong ka ng humawak ng tempo, huminga ng tama, at magpahayag ng damdamin ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga profesional. Iha, sabi ni Eduardo, hindi malakas ang boses mo at hindi ito pulido, pero totoo ito. Lumapit muli si Teresita sa recording booth at marahang hinawakan ang kamay ni Jennifer. Alam mo ba na ang Scarborough Fair ay isang awiting bayan na galing pa sa mga nakaraang siglo? Tumango si Jennifer. Kanta po yan lagi ni Mama, sabi niya. Tawag niya doon ay lullaby para sa mga nangangarap. Ngumiti si Teresita. Siguro kaya ganon ang dating ng boses mo sa mga tao may tagos. Nang hapong iyon din, ipinadala ni Teresita ang studio recording sa admissions committee ng Emerson School of Music, kung saan siya ay isang advisor. Ang submission ay para sa isang scholarship program para sa mga batang may talento mula sa mga malalayong lugar na karaniwang hindi nabibigyan ng pagkakataon. 2 estudyante lang ang pinipili kada taon. Hindi ka nakikipagkumpetensya sa iba, sabi ni Teresita. Ang kailangan mo lang ay manatiling totoo sa sarili mo. Makalipas ang 3 linggo, dumating ang isang mapusyaw na asul na sobre sa pansamantalang address ni Jennifer. Nanginginig ang mga kamay ni Joanne habang binubuksan ito. Dear Jennifer Soriano, kami ay labis na naantig ng iyong audition. Sa isang bukas na boto, ikinararangal naming imbitahan ka na sumali sa Emerson Summer Scholarship Program ngayong Hunyo sa Austin. Lahat ng tuition, biyahe at tirahan ay sagot na. Napaiyak si Joanne. Tinitigan lang ni Jennifer ang liham, hindi makapaniwala bago bumulong. Mama, nakapasok ako. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya ang tahimik na batang babae sa likod ng silid. Napansin na rin siya. Pagsapit ng Hunyo, kumikislap ang Austin sa ilalim ng araw. Sa isang burol, nandoon ang Emerson Conservatory, isang eleganting gusaling may pulang ladrilyo at stained glass windows na kumikislap na parang mosaic. Para sa maraming bata, isa lang itong prestihiyosong summer program. Pero para kay Jennifer, parang isang panaginip na baka mabasag sa isang maling hinga. Sa kanyang unang araw, hinila niya ang luma niyang maleta sa hallway ng dormitoryo. Sa paligid, ang mga estudyante ay naka-stylish na damit, mamahaling sapatos at monogrammed backpacks. Galing sila sa Los Angeles, New York, San Francisco. Marami ay sanay na sa vocal training mula pagkabata. May ilan na ngang nakaperform na sa malalaking entablado at sikat na choirs. Wala si Jennifer ng kahit alinman sa mga iyon. Wala siyang formal na edukasyong musikal, walang kaalaman sa teorya, isang kwaderno lang na puno ng sulat kamay na liriko ang dala niya. Ginanap ang orientation sa ilalim ng isang grandeng dome. Nasa podium si Teresita Jensen. Sa Emerson, hindi kami naghahanap ng perpeksyon, sabi niya. Hinanahanap namin ang kaluluwang nagsasalita sa pamamagitan ng musika. Tandaan, minsan, ang pinakamapayapang tinig, ang pinakamatatandaan. Pero hindi nagtagal, napansin ni Jennifer na mas komplikado ang realidad sa likod ng magagandang salita. Ang una nilang klase ay vocal anatomy. Binigyan sila ng detalyadong diagrams tungkol sa vocal folds, breath control at resonance. Nalunod si Jennifer sa mga salitang hindi niya maintindihan. Tinanong ng isang estudyante, soprano ka ba o mezzo? Nag-alinlangan si Jennifer, hindi ko po sigurado. Wala kang training? Tanong ng isa nakataas ang kilay. Ngumiti si Jennifer kabaang nangingibabaw. Wala po. Kumakanta lang po ako kasama ni Mama. May mga bulungan sa paligid. Pakiramdam ni Jennifer ay isa siyang retasong kumot sa gitna ng mga mamahaling makina. Si Carmen, estudyante mula sa isang elite na arts academy sa Boston, ay bumulong sa kaibigan, mukhang nagkamali ng pili ngayong taon. Mabigat ang mga sumunod na araw. Sa harmony class, hirap si Jennifer sa pagbasa ng sheet music.
Sa technique class, laging huli ang kanyang kilos. Minsan, dahil sa kaba, nakalimutan pa niya ang liriko sa gitna ng kanta. Nabuhay muli ang dati niyang takot, yung pakiramdam na hindi siya kabilang, na pinagtatawanan at wala sa lugar. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa porch ng dormitoryo, nakatingin sa liwanag mula sa courtyard. Lumapit si Teresita na upo sa tabi at inilapag ang 2 paper cups ng mint tea. "Pakiramdam ko hindi ako bagay dito," mahina niyang sabi. "Bakit mo naman nasabi?" "Hindi ako tulad nila. Wala akong alam sa teorya. Wala akong training. Isa lang akong batang galing sa trailer park." Tiningnan siya ni Teresita ng may lambing. "Jennifer, galing din ako sa maliit na bayan. Nung una kong punta sa conservatory, dala ko lang ay mumurahing gitara at makapal na accent. Wala akong alam sa teknik." Tinatawanan din ako, pero may isang guro na nagsabi sa akin, "Ang teknik ay pwedeng matutunan, pero ang emosyon, hindi. Kumakanta ka dahil may ibig sabihin ito sa'yo, bihira yan. At yan ang nagpapaka-espesyal sa'yo." Hindi sumagot si Jennifer, pero sa loob niya may bagay na unti-unting gumalaw. Ipinahayag ang kanilang final performance. Kailangang pumili ng solo ang bawat estudyante. Pinili ni Carmen ang isang komplikadong Italian aria. Ang iba naman ay Broadway ballads. Pinili ni Jennifer ang "You Are My Sunshine", ang kantang inaawit ng kanyang ina habang sila'y naglalakad pauwi sa ulan, yakap ang kahon ng mga tirang tinapay mula sa panaderya. Sa rehearsal stage, nagulat ang ilan nang makita siyang walang background music, walang spotlight. Siya lang. Nagsimula siyang kumanta, ang kanyang boses ay magaan at puno ng alaala, dahan-dahang dumadaloy sa tahimik na silid. Si Carmen, na nasa unahan, ay ibinaba ang hawak na ballpen. Isang guro ng musika sa likuran ay huminga ng malalim, parang may naalala. Habang inaawit ni Jennifer ang huling linya, "You make me happy when skies are gray." Walang pumalakpak, pero lahat ay nakaramdam. Ipinaalala niya sa lahat sa silid na yon kung bakit mahalaga ang musika, kung bakit ito gumagalaw sa atin, nananatili sa atin, at nagpapagaling sa atin. Ang grand finale sa Emerson Conservatory ay ginanap sa makasaysayang Willow Hall Auditorium, isang mainit na espasyong yari sa kahoy na may kapasidad para sa mahigit 500 bisita. Umuulan ng bahagya noon sa Austin. Isang dagat ng makukulay na payong ang nagtipon sa entrada, habang sa loob ay umaalingaw-ngaw ang kabang may halong pananabik. Puno ang bawat upuan, mga magulang, tagahanga ng musika, lokal na media at maging mga talent scout. Sa likod ng entablado, tahimik na nakatayo si Jennifer Soriano, hawak ang isang papel na sulat kamay na naglalaman ng liriko. Suot niya ang isang malamlam na asul na bestida, tahi mula sa 2 lumang blusa, isang regalong ginawa ng isang guro. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakaayos sa likod, at sa leeg ay nakasabit ang isang maliit na pendant na hugis araw, ang kaisa-isang regalo ng kanyang ina noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Nasa ika-4 na hilera si Joanne, ang kanyang ina, payak ang kasuotan, basa pa ang buhok sa ulan at hindi inaalis ang tingin sa entablado. Nagbiyahe siya magdamag mula Lubbock, dala ang isang kahon ng pastry at isang panyo na may burdang pangalan ni Jennifer. Pagdating sa venue, napansin niya ang hanay ng mga magulang na naka-tailored suit at mamahaling relo. Pero mataas ang pagkakabangon ng kanyang ulo. "Aakyat ang anak ko sa entabladong yan," naisip niya, "at ako ang unang tatayo para sa kanya." Nagbukas ang palabas sa mga klasikong aria, Broadway numbers, at malalakas na boses na teknikal na perpekto. Sinundan ito ng palakpak na magalang pero hindi masigla. Pagkatapos ay inanunsyo, susunod mula sa Lubbock, Texas, si Jennifer Soriano, aawitin ng "You Are My Sunshine." Nagkaroon ng bahagyang pagkabigla. May ilan na nagbulungan, nagtataka sa pagiging simple ng kantang pinili.
Lumakad si Jennifer papunta sa gitna ng entablado. Nanlalambot ang kanyang tuhod, hindi niya makita ang ina, si Teresita, o kahit sino, puro liwanag at mabilis na tibok ng puso. Pero sa kanyang isip, bumalik siya sa isang gabing umuulan habang yakap siya ng kanyang ina at marahang inaawit ang kantang iyon sa kanilang pag-uwi. You are my sunshine, my only sunshine. Umangat ang kanyang boses, banayad, tapat, puno ng damdamin. Hindi lang niya inawit ang mga salita, isinabuhay niya ito. Bawat nota ay may dalang alaala ng mga gabing walang kuryente, tahimik na hapunan ng mag-ina, at ang kaginhawahan ng pagmamahal sa gitna ng kahirapan. You make me happy when skies are gray. Unti-unting nanahimik ang buong silid. Isang magulang sa ikatlong hilera ay naglagay ng kamay sa kanyang dibdib. Isang estudyante ang napatakip sa bibig. Si Teresita na nasa likuran ay tumingala, nangingilid ang luha, hawak-hawak ang kanyang hininga. Habang inaawit ni Jennifer ang huling linya, Please don't take my sunshine away. Isang tao ang tumayo, si Joanne. Hindi siya pumalakpak. Nakatayo lang siya, ang mga kamay sa dibdib, tahimik na sumisigaw sa buong mundo. Anak ko yan, at narinig ko siya gamit ang buong pagkatao ko. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Mula sa ilan, naging daan-daan, puno ng sigaw, luha at tuwa. Isang mamamahayag ang pinunasan ang salamin. May kamerang naitabi at nakalimutang i-record. Sa unahang hilera, si Carmen, ang parehong estudyanteng minsang nagduda sa kanya, ay yumuko at bumulong sa roommate. Nagkamali ako. Yumuko si Jennifer. Sa pagkakataong ito, hindi siya takot. Hindi siya nagdadalawang isip. Alam niya na kung sino siya at na nakita na siya ng mundo, hindi dahil sa perpeksyon, kundi dahil sa katapatan ng kanyang tinig. Kinabukasan, magkasama si Jennifer at ang kanyang ina sa isang maliit na dinner, kumakain ng almusal habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Pumasok si Teresita, may hawak na sobre. Congratulations, sabi niya may ngiti. Nag-meeting kagabi ang board ng academy. Napagdesisyonan nilang bigyan ka ng full-year admission sa Emerson. Simula ngayong taglagas, hindi mo na kailangang mag-audition muli. Maingat na inilapag ni Joanne ang tinidor. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumingala si Jennifer at mahinang nagtanong, pwede ko po bang isama si Mama? Ngumiti si Teresita. Kung siya ang dahilan kung bakit ka umaawit ng ganon kaganda, maswerte ang paaralan kung malapit lang siya. Ilang taon kalaunan. Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong si Jennifer Soriano na isa ng kilalang singer-songwriter, anong sandali ang tunay na nagbago ng lahat para sa'yo? Hindi siya nag-alinlangan. Noong tumayo ang nanay ko sa gitna ng maraming tao, aniya, nang wala pang ibang nakakakilala sa akin, siya ay may tiwala na at para sa akin, sapat na yon. At dito nagtatapos ang kwento ni Jennifer, mula sa batang babae sa likod ng klase hanggang sa pagiging liwanag sa entablado. Mula sa pagiging di pinapansin hanggang sa paghawak ng puso ng mga tao sa katahimikan. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Patuloy tayong magkwento ng mga kwentong may saysay hanggang sa susunod na paglalakbay.